nagpakabot, lumabas na si Senator Christopher Jones. Hindi pa kumakain. Pagkain naman ito eh. Wala kayo na magpasok ng pagkain, baka malagyan pa ng lakong dyan. Ay, pagkain bawal. Pwede na yan sir, pagkain lang naman yan. Request ni PRRD ang food. Paabot lang. Sana kayo na magpasok sir. Sir, sino nag-request ng food? Sinong anak sir? Sinong anak sir? Si Titi po nasa loob, sir. Sir, sorry. Siya maliban linisin pa po kasama na. Sir, sana kayo na magpasok ng pagkain, baka malagyan pa nila ng lakong dyan. Sir, kung bawal daw kayong pumasok. Sen, bakit bawal daw kayo? Sino-sino po kayo kasama ni ano, si dating Pangulo? Tawa niya. Nandito na yung picture. Nandito na yung picture. Nandito sa gate ha. Anong gate daw, boss? Gate 5. Gate 5 city. Gate 5. Saan mo sa gate 5? Punta ka? Dito? Gate 5 city. Saan na lang kumuha city para magbigay? Wala nagpapasahod sa inyo. Gate 5 ha, gate 5 ha. Kung saan pumapasok ng presidente matatay mo? Thank you. Sen, pwede patanong kung kamusta si PRRD? Titi, tinatanong nila kumusta si tatay dito. Kumusta siya? Allowed speak sir. May camera lang po. Ilalapit lang natin yung mic sa clip. Puntahan mo ako gate 5 ha? Thank you. Sen, ano daw sabi, Sen? Kamusta daw po? Natin yung kondisyon ni PRRD. Ano ba ang natin? Sorry. Hindi naman daw po. Kaya lang nagpapalagyan ng doktor niya. Hindi mo siya binigyan ng government doctor para ma-check up. Hindi ko alam. Hindi yung doktor na naka-assign. Kahit si Dr. Rosario mo kilala. Dr. De Rosario po, 20 years na niyang doktor. Siya po ang nakakaalam ng sakit ng tatay dito. Sakit niya sa likod, kung kailan siya operahan. Cellphone, baba ko na. Siya po ang nakakaalam. At constitutional right po ng bawat Pilipino. Mag-avail ng medical check-up. Kaya po yan, karapatan natin yan. Ngayon po ba ang status niya kayo arrested? Was he arrested or not? Hindi ko pa po masasagot yan. Sumusunod naman po si tatay dito sa batas. Sir, He's kinupirma a po. lawyer. Sunod din sa batas. Sir, was there away? Nandun pa si Ma'am Hanilat sa loob. Hindi po, Sir, bakit dito po kami? hindi ko po alam. Hindi ko kami pinapasok kanina. Pero sir, bakit daw hindi kayo pinapapasok? Anong reason? Hindi ko rin po alam. Kanina, sinalubong namin. Kasama ko yung ambulansya. Yung mga doktor na hindi ko pinapasok. Yung lawyer po ni Pangulo, meron po ba siyang, hindi dating Pangulo, meron siya doon? Hindi rin po pinapasok. So right now, meron po ba siyang member ng legal team na kasama niya sa loob? Yung iba nandito sa loob. I don't know kung nakapasok si Atty. Ba't kasama niya po si former secretary ni Jose? Siya na po tanong. And the vice president is where, sir? Hindi ko rin po. Naiwan po ba siya sa Hong Kong or did she go home pa? Hindi ko po alam. Senator, nauna po ako umuwi. Okay.
kababayan natin. Pinahon po kayo. Dasal niyo po sa Tatay Rico. Dasal natin. Nakakalungkot po. Sobrang nalulungkot po ako mga kababayan. Ano po ba ngayon na Sen? Ano pong next steps niyo pa after this? Mag-iintay po ba kayo dito sa labas? Sir, pupunta ko dito si VP Sara. Sir, pasok na daw po kayo. Pinayagan na siya. Pinayagan na siya na pumasok na makapagatid ng pagkain. Dito na sa gilid. Saan dito po? Kuya, tabi ka naman kuya dyan, oh. Boss, nakitabi naman po. May baka lang. Malalim po, malalim. Malalim. Saras na po ko na. Ay, sorry mo. Ewan ko tayo magtulakan. Doon po si Doc. Ay, maipit si Doc, oh. Maipit si Doc. Atras lang po konti. Hinay na mo, hinay. Napasok lang po. Tunay cellphone. Ito bilang taong bayan para manunod sa naging PRRD. Para message ka lang po. Ipang, manganahon kayo, dasal kayo. Mahal natin si Tatay Tigong. Importante sa atin, kanyang kalusugan. He's turning 80 years old na po ngayon. To, atras mo konti. Sen, sino po yung mga kasama dito? Pasensya na po kayo, medyo ano ako, natanggal ng Sen, si Honilet kasama doon sa loob? tama po sila sa Okay. Sir, where is VP? Where is the Vice President, sir? Kasama ba ni PRRD? Nandito na ba si VP, sir? So, nakausap niyo si VP Sara. Pasensya na po ha. Pasensya na po alam ko may ibang detalye. Dahil kapok na senador. Nauna po trabaho muna. Sir, kamusta yung family? Nung kausap niyo si Kitty, okay ba siya sa loob? Request daw po yan ni PRRD, sir. Sa kanong apo. May kasama po siyang apo? May kasama po siyang apo doon? Sino pa po? Ma'am Hanilet, Kitty, apo. Sila po po. Sen, si Doc po, pwede. Doc, pagpasok niyo sa loob, ano yung gagawin niyo kay PRD? Check niyo agad yung ano niya. Schedule po siya for medical procedure. Ano pong procedure? Ang doktor po nakakala. Doc, if you don't mind, anong procedure po, Doc? Doc, baba mo konti camera ko. Ano po yung Doc? Sorry. Yung mga importante na padali natin para po makatulong tayo. Hoy, may tao sa Walang tulak. doktor nasa harapan, oh. Para lahat po makasupport tayo. Dasal po. Dasal natin. Tatay. Mga kasama, tamang kanan lang muna. May dadaan security ni Senator. Kanan lang tayo, kanan lang. Padaanin niyo yung ano yung message niya. Pasok kaya dito. Thank you mga kasama. So, stop po ni Kuya. Dasal natin ating pagmamahal sa kanya. Pagdasal. Panginoon po. Tan, kunin mo to. Tan. Nandun po yun. Ano, ayaw baka Pwede. Tawag ako. Kung sa kayo, wala na pa rin. Wala pa rin cellphone. Tinawag ko sa kayo nakikita, hindi tayo makapag-usap. Hindi tayo makalapit ngayon dahil talagang napakarami ang tao na sa mga Ang talagang nag-implement ng mga ganyan ay yung mga local police. At kung walang warrant yung local police, bakit nila dinedetain ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte? Dapat ang mga taong bayan ay magpuntahan dito at mag-Facebook Live dahil para makita na mas maraming Pilipino ang ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ginawa lang naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang 6 na taon, pinoproteksyonan niya
ang mga ordinaryong Pilipino laban sa mga durugista at kriminal. Ngayong panahon na ito, ang daming napapatay, nagagahasa, nabibiktima, walang ibang nagsasalita. Dahil walang ganong kamay na bakal ang gobyerno ngayon. Yung kamay na bakal ginagamit nila para sa pinakamamahal ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Galing lang siya sa mga Pilipino sa Hong Kong, talagang nag-iiyakan doon ang mga Pilipino. Sana nakikita ninyo kung anong ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinakamamahal ng mga Pilipino. Siya po ay nakadetain dito ngayon against his will. Nandiyan po, senador natin, Senador Bongo, ayaw papasukin. Magdadala lamang ng pagkain. Diba? Diktador ngayon. Yun ang masasabi natin kung walang rule of law. Kung merong warrant of arrest, hindi sana pinablish na yung warrant of arrest na yon. Bakit walang pinapakitang warrant of arrest? Nag-a-announce lang, meron, nasaan? At yung mga abogado ng Pangulong Rodrigo Duterte ayaw palapitin sa kanya. Yung mismong doktor ng Pangulong Rodrigo Duterte nandito sa labas ng gate. Yung mismong kasama niya, Senador Bongo, ayaw papasukin, may dalang pagkain. Sana makita ng mga Pilipino yung ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil kung kayang gawin ito sa ating pinakamamahal na Pangulo, kayang gawin ito. Nandun yung doktor, nandun yung doktor. Pero Senator Bongo, sa case po, reality Hindi ko po masasagot, pero 80 years old na po si Tatay Digong. Marami na siya karamdaman. 80 years old na walang karamdaman. Pero hindi doon po siya nakadetain. Sabi po kanina sa Krabi po. Bakit po nilipat dito sa Villaamor? Nilipat daw po ba siya pa Netherlands? Sen, ano po ang main concern natin? Ba't kailangan po yung mga doktor? So, pero ano po yung... Yes. Ay, sino ba namang matanda? May karamdaman ako. So, bukas meron po siyang medical procedure. You may check with Cardinal. Sen, earlier I saw you with the spokesperson of PNP. Apparently may mga confusion. Parang nako-confuse kayo. Sabi nyo nga kanina nung nakausap kayo, hindi kayo masagot. Usap lang naman ako sa kanya. Sabi ko, sagutin niyo naman. Kasi kanina, nabiyak kami ng PNP na pwedeng pumasok, pumunta rito sa 250. Alam mo yung 250 used to be known as the presidential airplane. Yan po yung airplane noon na saan pag nag-landing si former President Duterte, dyan po siya. Sumunod kami, tinanong ko siya. Sabi ko, ma'am, saan po pwedeng pumunta? Kala ko spokesperson eh. He was supposed to answer. Hindi naman niya sinagot. Tuturo siya. Okay lang. I respect you. Sen, last on my part, sir, with this observation, apparently, hindi kayo pinapapasok ng Villaamor. Of course, syempre, you have all the right. So, with all this confusion, sir, sa mga observation din namin, anong masasabi niyo, sir? Is this really planado ba ito? Anyway, as a senator, I am a law-abiding citizen. Yes. Hindi natin kung anong picture nila. Kanina, sa gate, nasa loob, binawi yung pass namin. Ako naman, concerned lang po ako sa health ni Pangulong Duterte. Importante sa kanya yung kalusugan. Yun naman po ang pinangako ko sa kanya noon. Siguraduhin yung kalusugan niya ay maayos po. Sen, as a former president, do you think itong lahat ng treatment na ito is deserved ng former president? Bigyan naman po ng konting respeto ang former president. Tatay Digong, yung mga tatay rin po, yung mga lolo rin po. And this is far from being respectful in treatment? Ayoko na pong dagdagan ng komento. Siguraduhin niyo lang po na nasa maayos na kalusugan. Yun po ang aking pakiusap. Pakiusap po sa gobyerno, pakiusap po sa mga kasamahan natin sa gobyerno. Minahal namin kayo noon. Minahal kayo ni Tatay Digong. Hindi siya nagkulang siya. Sana mahalin niyo rin po siya. Mahalin natin si Tatay Digong. Dasal tayo. Balik lang po sa question na, Sen, do you think deserve po ito? Former president, sir. Fabricate pa siya ng warrant of arrest. Yun hindi natin alam. Pero ang masabi natin, nasaan ang warrant of arrest? Yun lang ang sinasabi natin. Nakaisang issue po nito. Oliver, tabi mo kay Ko.
Tanong lang po kung hindi ba to diversion lang? Nagpaparating yung namatay na galing. Mr. Tantoko. Opo. Hindi po diversion lang yan. Namatay na. Opo. 7 hours Kaya lang lahat po patay ng sa media nandito. Pero para lang matakpan yung ganung issue. Kaya ginagawa nila ito. Yung Hindi namatay kaya po. Rin ho alam. Basta ako po, nandito tayo para sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, nag-iiyakan lahat sa Sino yung namatay, ma'am? Hindi ko alam sino yung namatay. Yan po ang pantayan po natin. Bakit ayaw nilang ilabas? Napaparating na po ang labi ni Mr. Tantoko ngayong araw na ito. Kaya lahat po tayo dinadivert dito. Yan po ang latest na balita na ilalapag po na ang labi ni Mr. Tantoko ngayon. Huwag niyo po kalimutan i-block po ngayon yan. Dahil lahat po tayo itinatapon dito dahil ayaw nilang mamidya ang labi ni Mr. Tantoko dahil paparating po ngayong araw na ito. Yan po ang bantayan po natin. Sir, sino po si Juan Paulo Tantoko? Siya po yung kasama po. Sila po ang may-ari ng Brustans. Yan po yung binabalita. Hindi pa natin alam na bakit namatay. No? Ayun Ano pala po? yung mga info. Ngayon po, ang alam po natin, paparating po ang labi ni Mr. Tantoko ngayon. Kaya dinadivert po tayo. Galing Amerika, di ba po? Nag-ano po sila. Yan po yung ano po natin alamin po natin kung anong oras darating po ang labi ni Mr. Tantoko. Dahil yan po ang kasama po nila. Diversion na po ito.